Guys, kung titingnan natin ng mabuti, mayayaman man o mahihirap, pareho lang tayong may parehong takbo ng buhay. Gumigising, kumakain, nagtatrabaho, may mga iniintinding mga problema at mga suliranin, may mga ambisyon din at mga pangarap. Marami nga lang talaga ang nag-iisip na malaki ang agwat ng dalawa, ang pagiging mayaman at mahirap. Pero ang totoo, sa dulo naman talaga ng lahat, halos parehas lang din naman ang layunin natin. Mabuhay ng masaya at makontento sa kung ano meron tayo. Kaya sa video na to, malalaman natin kung bakit sa kabila ng pagkakaiba sa pera at estado ng ating mga buhay, magkakahawig pa rin ang kwento ng bawat isa sa atin. Nasa atin na lang kung paano natin pipiliing i-enjoy ang buhay batay sa gusto at pagpapahalaga natin dito. Ito ang The Filipino Daily. Layunin naming ibahagi sa iyo ang mga practical tips, guide, kaalaman at aral kung paano i-level up ang ating sarili sa bawat aspeto ng ating buhay. At kung bago ka sa channel na to, subscribe ka na, i-like ang video at i-share mo sa mga kaibigan mong baka kailangan din nitong marinig. Kung titingnan natin na mabuti, mayayaman man o mahihirap, isa lang ang realidad. Lahat tayo ay kumikilos para mabuhay. Oo, magkakaiba tayo ng mga resources, mga opportunity at lifestyle. Pero pare-pareho tayong may mga gawain, problema at mga pangarap. Eto, halimbawa, ang isang mayaman pwedeng magising sa napakalambot na kama, king size bed, ayan, tapos naka-aircon sa kwarto, may magandang view. Samantalang ang isang mahirap naman, gigising sa simpleng higaan. Minsan nga ay sa papag lang, di ba? Pero sa parehong sitwasyon, kailangan pa rin bumangon. Kailangan pa rin natin kumain at gumawa ng mga bagay para magpatuloy sa ating mga kanya-kanyang buhay. Walang exempted sa daily grind. Kahit ano pa ang laman ng bank account natin, kailangan talaga na kumilos tayo at mag-provide. Madalas iniisip ng iba na kapag mayaman ka na, puro kain, tulog at higa na lang ang gagawin natin. Kaya ang daming gustong yumaman. Pero hindi rin ganoon kasi, hindi rin yun ganoon. Kapag hindi ka na kumikilos, mas madali kang magkakasakit, di ba? Walang amount ng pera ang makakapantay sa katawan ng malusog at aktibo nating katawan, yung energy natin. Kaya kahit mayaman, kailangan pa rin gumalaw, magtrabaho, nag-manage ng negosyo, o kahit mag-exercise, di ba? May mga tao rin na iniisip na mas mabuti pa ang mga mayayaman kasi wala na silang boss na inuutusan sila. Mga ganon. Pero kung iisipin mo, tayo na nagtatrabaho kahit nakakapagod, ay nakakapag-exercise na at may... Ayun, parang exercise na natin yon at bayad pa tayo. Isipin mo, habang naglalakad ka papunta sa opisina, mga ganyan, kumikilos ka para sa kalusugan mo at kumikita ka pa ng pera, di ba? Samantalang ang ibang mayayaman dyan, kailangan pang magbayad ng mga gym membership para mag-exercise. O, di ba? Kung tutuusin, pare-pareho lang tayong may kailangan gawin para mabuhay. Yung mga mayayaman, nag-iisip pa rin yan kung ano yung kumikilos din yan sila. Ang kaibahan lang, iba-iba ang level ng challenge talaga. Ang mahirap, iniisip kung paano makakabayad sa kuryente at renta, yung mga basic na mga expenses. Ang mayayaman naman, nag-aalala naman kung paano maprotektahan at mapapalago pa ang kanilang mga negosyo, kayamanan, mga ganyan. Magkakaibang problema yan pero pare-pareho lang yan ng stress at parehong nangangailangan ng effort yan para ma-resolve at mairaos yung mga ginagawa natin na yan. At dito pumapasok ang point ko talaga na mahalagang kahit gaano karami o kakaunti ang pera natin, pareho pa rin ang ultimate goal ng lahat, mabuhay na masaya at may fulfillment, ganon. Maraming mahirap na kontento sa simpleng pagkain at bonding ng pamilya, 'di ba? Kontento na sila. Meron ang ibang mga mayayaman na kahit kumpleto sa gamit at mga luho, mga kung anong karangyaan, yung iba naman diyan ay malungkot pa rin yung iba at hindi pa sapat para sa kanila yung mga ganon. Kaya sa huli, hindi talaga pera ang tunay na sukatan ng halaga ng buhay. Ang tanong ay na lang talaga, paano mo pipiliin na mabuhay? Ano ang pananaw mo na kung ano ang masayang buhay para sa'yo? Kung marunong tayo magpahalaga at magpasalamat sa kung anong meron tayo ngayon, mahirap man tayo o nasa mayaman tayong sitwasyon o estado, pwede nating maramdaman pa rin ang totoong ligaya at kapanatagan sa ating isip, di ba? Na hindi tayo nag-aalala. Kaya sa huli, mayaman ka man o mahirap, pare-pareho lang tayong may mga hamon, gawain at mga responsibility na kailangan natin
na ginagawa sa ating buhay. Ang kaibahan lang talaga, iba-iba ito. Iba sa mayaman, iba sa mahirap. Pero iisa pa rin ang hangarin nating lahat. Mabuhay na masaya, malusog, at may saysay ang ating buhay. Kaya imbis na mainggit tayo sa kung ano ang meron ang iba, sa mga mayayaman, kung mahirap tayo, nainggit tayo sa mayaman, mas maganda kung mas magpo-focus tayo sa kung paano natin mas mapapaganda pa ang sitwasyon natin ngayon. Tandaan natin, kahit maliit lang ang kita, pero masaya at kontento tayo, mas mayaman pa rin yun, di ba? Kaysa sa taong maraming pera nga pero wala namang kapayapaan sa puso, lalo-lalo na sa isip, ganon. Kaya ang tanong ngayon, sa estado natin ngayon, anong mga bagay ang pwede nating pasalamatan at pahalagahan? So, para sa'yo, ano yung mga bagay na pinapasalamatan mo at pinapahalagan? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. At kung gusto mong mas marami pa mga ganitong usapan na magbibigay sa'yo ng mga bagong pananaw sa buhay, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa iba at mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Filipino Daily para lagi kang updated sa mga bago nating mga upload. So, ayun, tandaan, hindi sukatan ang yaman sa dami ng pera, kundi kung paano tayo, ang lalim ng saya at fulfillment na meron tayo at kung paano tayo namuhay ng mapayapa at ayun. So, ayun lang naman. Maraming salamat sa panonood. Peace. Bye-bye. Clean ang nun.